Pakita namin sa inyo yung training ni Pablo, yung German Shepherd from Germany. From Germany ba yan? Ayan o. So, advanced obedience po yan. Sumusunod si Pablo sa trainer niyang si Faisal nang walang leash. Ayan o. Sobrang ganda ng lakad ni Pablo. So, nasa left side siya ng owner niya, ng handler niya. Ayan, pinagstay siya, down siya. Iniwan siya ng kanyang handler pero hindi niya iiwan yung pwesto niya dahil may command siya na stay. Ilang months mo na ito tinuturuan, bro? 1.5 months pa lang. Pero 3 months ang advanced obedience natin dito. Ayan. Ayan, pinag-sit naman niya. Ayun, oh. Oh, plats. From a distance, kailangan sumunod yung aso. Ayan, recall. Ayan, oh. Okay. So, depende po sa kung anong klaseng training ang gusto niyo. Kung gusto niyo na ganyang klaseng training, advanced obedience po yan. Pero yung basic po ay nakalish pa yung aso. Ayan. Pagka ganyang kapulido, napakaganda po, di ba? Advanced obedience po natin is 75,000. 3 months yon, all in na yan, kasama dog food, yung stay niya, pag-aalaga, grooming, etc. So, ito po ay garantisado. Meron po tayong contract, we pay our taxes, so kasama na po lahat yun. Ayan, may nagtatanong sa akin bakit mas preferred namin yung mga Belgian Malinois kaysa sa mga German Shepherds. Kasi mga Belgian Malinois, mas sturdy sila. Mas matibay sila sa init, sa pagod. Ito, poging-pogi mga German Shepherds. Pero may mga German Shepherds din na matitibay. Kagaya nito, mga working line yan. Yung kulay niya na sable. Usually ganyan yung mga working line. At saka mga bicolor. Makikita kung working line or hindi sa kanilang pedigree, sa kanilang mga bloodline. Kung yung tatay at nanay ginagamit sa work, then more likely pwedeng gamitin sa work yung aso. Pero matatalino mga German Shepherds in general. They're very smart. Pwede nila kayong dayain. Ayan, oops. Oh, pinaikot pa muna bago pumunta, oh. Ang galing, di ba? Meron pang ganun. Ulitin mo nga yun, bro. Ang galing nun, ah. Sige, tapos papaikutin muna bago recall. Actually, ano po yun to? Rollover. Rollover. Sige, tingnan natin kung paano. Ayun, oh. Pinag-roll muna bago recall. Ayos, bago yun, ah. Parang ikaw lang gumawa nun. Wow, galing, oh. Ang galing. So, ganyan kagagaling yung mga trainer natin dito sa Manalo K9. Oh, yun, oh. Tinapunan ng laruan. Pero nakastay lang siya. Oh, sobrang precise ng kanya movements. Oh, yun, oh. Binigyan ng command, tsaka pa lang niya kukunin yung laruan niya. Very good. Galing ni Faisal, oh. Yan ang isa sa ating mga matatagal ng trainers dito. Si Faisal. Ganun din si Albert doon, tsaka si Bogs, at meron pa tayong mga iba pa. Very good. Oh. And it helps na yung aso ay magaling din. Oh, maatras pa yung aso. Galing, di ba? Maatras. So, kung gusto niyo na matuto yung aso niyo din ng mga tricks, nagtuturo din tayo, pero hindi natin aksayahin yung oras kung hindi niyo naman gusto. Pag gusto niyo lang. Ayan, oh. Poging aso. Ilang taon na daw to? Magto 2 years old na po. Magto 2 years, batang-bata pa. So, ideal po itong age na to, from 4 months hanggang mga 2 years, ideal age yan para ipatrain yung aso ninyo. Pagka older, hanggang mga 8 years old, pwede pa rin naman. Pero, iba yung nagsimula ka ng medyo bata-bata pa. Oh, galing, oh. Galing ni Pablo. Very nice. Na-miss ko tuloy yung mga German Shepherd ko. Sila Lars, sila Larak. Marami rin tayong mga pinadalang mga German Shepherds sa Afghanistan and Iraq and sa Lebanon. Ayan, gusto nila yung mga German Shepherds sa El Pogi. Pero pag gagamitin sa military, sa police, more of sa Belgian Malinois sila dahil mas matagal sa init ang mga Belgian Malinois in general compared sa mga German Shepherds. Ayan, pero I don't know about you. Comment below kung mas napupugian kayo sa German Shepherd. Kasi mas pogi talaga German Shepherd kaysa sa mga Belgian.
Pero depende rin sa inyong preference. Comment below, ano mas preferred niyo? Oats! Eight! Oats! German commands ba? Opo. Aus, ibig sabihin nun, out. Sits, very good. Plats, down. Pugi, oh. Sit! Sit! Ay, nalito na. Sit! Good. Okay, very good, oh. Flats! Ganda talaga ng aso na to, si Pablo. Good. Germany nga, Germany. Saan kayang kennel galing to sa Germany? Hindi ko lang po sure. Ano po ito, Doc? Bali parang naka-temporary visa lang para sa training niya. Temporary visa, tapos babalik din Opo. sa Germany. Opo. Nasa Germany po yung mismong owner nila. Ah, nasa Germany yung owner. Foreigner ba o Pilipino? Foreigner po. Foreigner may-ari nito. Pinadala lang dito for training. Tapos ibabalik sa Germany. Nung dumating dito, walang alam. Actually, meron po siya mga obedience na talaga. Kumbaga, kailangan lang mapulito yung advance niya. Ah, pinulido mo na lang, advance. Meron na siyang basic obedience. Pero advanced obedience, wala. Wala pa naman po. Dito na lang yung advanced obedience niya. Actually, hindi po siya nabibitawan kasi reactive po siya sa ibang tao sa ibang Oo. Dito na lang talaga na polish. Opo. Kasi mahal magpa-train sa ibang bansa eh. Grabe, mahal. Yung basic obedience lang nila sa ibang bansa, $1,000, $1,500, so 75,000 pesos yun. Dito sa atin, 25,000 lang. Yung 75,000 pesos, advanced obedience na yon. Kaya tipid nga naman dito, magkano lang naman ipapadala ito sa eroplano. Siguro mga 50,000, 50,000 para padala sa eroplano galing sa Europa or sa US. Pero, kung dito na trinain, ay ano. Eh di papadala ka rin sa Germany. Sila po ang pumupunta dito, Doc. Ah, talaga? Sila rin po ang naghatid yata dito. Oo. Foreigner. Half lang po pala, half. Half. Tapos Aling half? Yung upper half o lower half? yung mismong alak na Okay. Anak na siya ng German. Tsaka Pilipino yung nanay. Ganon. Okay. Ayos So, welcome kayo kahit saan mong kayo sa buong mundo. Nagpa-train dito sa amin sa Manalo K9. So, ayan. Paglipat natin ng site, mas maganda pa yung magiging training area natin doon. Oh, ganda, gandang aso, ang ganda ng pagkakatrain sa kanya. Pagka ganyan yung aso nyo, proud na proud siguro kayo, di ba? Ayan, 1.5 months pa lang trinain ito ni Faisal. May basic obedience na siya nung nagsimula. Pero hindi daw mapakawala dahil reactive. Ayan, ngayon hindi na siya reactive. Galing. Very good. Commendable lang yung trabaho, Faisal. Salamat sa iyong mahusay na trabaho dito. At yung iba pa nating mga trainers. Bira lang ako makapasyal dito. Bira lang ako makapasyal dito sa training center natin dito sa Binangonan. Pero pag nagpupunta ako dito, napapanood ko yung mga training nila. Nakakatuwa talaga. Manghang-mangha ako sa mga ginagawa nila. Pagaling sila ng pagaling. Pagaling ng pagaling. Siguro last time ako nandito 3 months ago. Pero sobra. Pagaling ng pagaling yung mga trainers natin dito at yung mga napoproduce nila mga trained na mga aso. Iba-ibang breeds. Ayan, so very nice ang weather dito. Ayan, mahangin. Dito kasi tayo sa Binangonan. Pero mataas ang elevation dito. Ayan, makita nyo dito, overlooking. Ayan, overlooking tayo ng Laguna Lake dyan. Yung araw orange eh. Ayan po.